na dapat gobyerno ang humahawak. Ngayon, inaagaw na ng mga pribado. Dati, pag sinasabi natin privatization, pina-privatize yung assets. Halimbawa, yung privatization sa kuryente, pre-privatize yung mga napukura assets, pre-privatize yung mga power plant. Ngayon, hindi na eh. Privatization na talaga ng kita ng paniningil eh. Hindi mo kailangan ibigay sa kanya yung assets ng NAIA, pero siya ang bibigyan mo ng kapangyarihang maningil ng maningil. Anong rason? Bakit ibibigay mo sa pribado ang kapangyarihang maningil magtakda ng mga babayarin ng mga pasahero? Tayo apektado din eh. Ang mga OFW apektado. Dahil gumagamit tayo ng air. Tayong mga sumasakay, at hindi na lang ang aeroplano ngayon, necessity na yan. Yan ay sinasakyan ng mga manggagawa. Sinasakyan ng mga middle class. Kahit sinong Pilipino, sinasakyan. Tapos magugulat na lang tayo, ilang daang porsyento tumaas ang ating mga papatayan. Attorney, marami nga nagsasabi na hindi pa daw ramdam yung modernization, subalit nagtaas na ng mga singil sa serbisyo. Ano po masabi natin dito? Hindi naman totoo modernization eh. Alam niyo ang gagawin nila sa promise na papasok sila, papagandahin nila yung mga pasilidad, mga serbisyo. Yun yung promise. Pero alam niyo ang gagawin nila? Papasok sila, maniningil sila ng mataas, galing din mismo sa ating pera ang pang-repair nila. Pero hindi talagang i-modernize. Papakonti-konti para malaki ang kanilang tubo. Ano yun? Diba? Tayo ay ginisa sa ating sariling mantika. Akala ko ba papasok ka para maglagay ka na dyan ng kapital? Yung pala pumasok, gagamitin mo ang aming pera? Walang lugi, tapos, no? Walang lugi. Diba? Zero, laway ang puhunan. Laway ang puhunan, pinapasok mo ang tulad ni Ramon, ang laway ang puhunan, walang binitbit, na kahit ano, isang taon na siya dyan, doon sa isang taon yan, na siya na dyan ang humahawak sa operation and management, may nadisgrasya ng mag-ama eh. Diba? Dahil yung mga ginawa nilang pangharang sa mga sasakyan na Pollard ay substandard pala. Kaya akala ko ba pagpasok mo, i-modernize mo yan. Akala ko ba ganun? Ba't may namatay? And tandaan nyo ha, ang NAIA pa rin, ang worst airport in the world. Isang taong ka na dyan, akala ko, promesa mo, papasok ka dyan, maglalabas ka ng pera, i-modernize mo airport. Bakit nasa worst airport pa rin tayo ng buong mundo? At ang talagang epekto lang ng pagpasok mo, sa totoo lang, hindi naman modernization, kundi dagdag singil. Taas terminal fees, taas mga singil sa mga airlines, magmamahal ang mga ticket, at taas ang mga renta. Pag kumain ka dyan, sobrang ng taas ng presyo ng pagkain, kinuha ang pera sa taong bayan. Tayong lahat ang naghihirap sa magpasok ni Ramon. Dapat yan paalisin, palayasin, sipahin. Sana ay balik yan sa gobyerno. Thank you very much. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Ako po ay manggagawa rin bilang OFW ng iba't ibang bansa. Narating ko po ang Taiwan, Hong Kong, China, Egypt, Yemen, Jeddah, Qatar. Napakahirap ng mga OFW. Wala lang tayong magawa. Ito na ang panahon. Ito na ang magtulong-tulong tayo. Nakahanap na ng katulong ang mga OFW. Tayo ay sama-sama. Dahil alam naman natin na sinabi na nga nila ang kahirapan ay ang mga mayayaman ang kumakantang ng mga taxes ng mga OFW. Katulad ng mga OFW, magkano ang tax namin bawat umaalis? 338,000 sa isang taon ang binabayaran namin. Pag 2 taon, magkano na po? Saan napupunta po yan? Diba sa mga mayayaman lang? Hindi na pupunta sa mga mahihirap. Hindi na pupunta sa mga pamilya ng mga OFW. Ito na ang panahon na tayo ay magsama-sama dahil alam na natin kung ano ang ating gagawin. Hindi lang tayo umasa na umalis ng umalis. Dito tayo ay magkaroon na, manawagan tayo na tayo naman ang tulungan. Ang mga OFW naman ang tulungan
dahil hirap na kami. Hindi kami matatawa. Saan yung sinasabing kami ay mga bayani, mga OFW? Hindi namin nararamdaman yun. Marami nang namamatay ng mga OFW. Dapat ang mga kababaihan ay hindi na pinapayagan na umalis. Tayo ay magtayo na ng pabrika dito sa Pilipinas. Hilingin natin yan sa gobyerno na magtulungan. Hindi lagi ang tulungan ay ang mga mayayaman. Panahon na tayo ay kumilos. Nananawagan tayo na ipatupad na natin. Tayo ay kumilos na. Huwag natin asahan ang tupad. Lagi natin yan inaasahan sa bawat barangay na ang tupad. Dapat tayo ay kumilos. Magtrabaho tayo. Gumawa tayo humingi tayo ng tulong sa kanila. Diba? Tinutulungan na tayo ng ating mga abogado. Hirap na rin sila sa pagtulong sa atin, sa katugasan ng ulo natin. Na ito na, dapat ipagpatuloy natin, magtulungan tayo, nakikiusap ako bilang OFW, presidente ng OFW, ng organisasyon, OFW Wellness Association Incorporated, na tayo, dapat sa ating ibigay ang naiyan, hindi dapat sa kanila, hindi sa mga mayayaman, hindi kay Ramulaan. Nakakagaan na, mamamatay na lang kami, mamamatay na lang ang mga OFW na walang dahil hindi nararamdaman na kami ay mga bayani. Ito na po, magtulungan na po tayo. Ramdam na natin ang kahirapan. Hirap na rin sa atin ang mga tumutulong sa atin. Sana, bigyan na natin pasin. Tayo ay magtulungan na. Nakakaawa na ang Pilipinas. Tayo ay, sana po, wag tutulan natin ang private decision na yan. Ibigay sa atin. Ibigay sa mga OFW. Yan lang ang pakiusap namin mga OFW. Isang mapagpalang araw, mapagpalayang araw sa ating lahat. Kami po sa Freedom from Debt Collection, at nais ko sabihin, ako po'y professor sa UP, Center for Labor Justice, ay nakikiisa dito sa kilusan na pinangunahan ng puso ng NAIA. Siniskundahan din po namin yung panugana ni kasamang area at ng iba pa, na sana itong ginagawa nyo ay magsimula ng isang malawak na kilusan laban sa privatization. Binanggit na po ni Cariotti, nagkaroon tayo ng privatization sa tubig, ang alam niyo naman ang Bilunga. Nagkaroon din po tayo ng privatization sa kuryente, gayon din po. Nagkaroon po tayo ng privatization sa maintenance ng NLEX at sa SLEX. Walang tigil na paniningin. Privatization po sa paggawa ng mga public works, lalo na sa baha. Ilang baha pa kayo? Kitang-kita nyo kung gano'ng kalupi yung pagsasamantala ng mga binibigyan ng insentibo ng gobyerno na gumawa ng mga private public services na binibigay sa pribadong sektor in the name of public-private partnership. Ang gusto po natin, public services should remain in public hands or public control. So, ang gusto po natin, public for partnership. Partnership ng gobyerno at ng mahihirap. Hindi partnership ng gobyerno at manlalaki o higanting korporasyon. Maliwanag ba yun? So kung maliwanag po yun, ituloy po natin itong kilusan ito. Mabuhay tayo lahat.